Paano nga ba mag-apply dito sa Taiwan bilang isang factory worker? Yan po kasi ang madalas na itanong sa akin sa mga comments. At dahil na-restrict na nga po ako ni Facebook sa kakasagot sa mga comments, kaya ginawad ko na lang siya ng video para isa ang sagot na lang po sa mga inquiry nyo. Araw-araw kasi nakikita ko sa comment section, interested, paano mag-apply, how po, at ang pinakamalupit, passport holder na daw siya and ready to fly. Kaya ngayon na po ay ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano mag-apply dito sa Taiwan. At ang unang step nga po ay dapat kompleto na kayo sa requirements. Ang pag-a-apply po kasi sa ibang bansa hindi po kagaya na mag-a-apply ka lang po sa mga kumpanya dyan sa Pilipinas na dadaan ka muna ng interview bago ka bigyan ng mga list of requirements kapag nakapasa ka na sa interview. Dito po kasi sa Taiwan dapat complete requirements na po kayo bago kayo maisala sa interview. At narito nga po yung mga listahan ng requirements na kailangan yung munang makumpleto. Paki-screenshot na lang po para hindi nyo makalimutan or mas maganda ilalagay ko na lang sa comment section para i-download nyo na lang. At ang unang nyo nga palang gagawin na i-check nyo po yung PSA na birth certificate nyo kasi marami po talagang problema dyan at hindi nakakapag-proceed sa interview. Kapag nag-abroad ka nga, doon mo lang mailaman na may mga problema pala sa mga papeles at mga documents nyo. Kaya much better na i-check nyo po muna bago kayo mag-apply. At narito nga po yung kadalasang problema sa PSA kapag once na nag-apply kayo dito sa Taiwan. Una nyo pong tignan yung first name, middle name, tsaka last name nyo po. Dyan po kasi talaga nagkakaproblema. Dapat po kasi dyan buo, lalo na po yung middle name. Karamihan po kasi sa mga aplikante yung middle name nila, middle initial na lang. Dapat po kasi dyan buo. Bawal na po kasi ngayon dito sa Taiwan ang middle initial lang. Nakumpisa lang po kasi yung ganyan patakaran last 2024. Buti na lang sa akin, 2023 pa ako nag-apply. Kasi kung last year pa ako nag-apply, malabang nahihirapan na ako sa pag-apply dito sa Taiwan. At next yun naman po i-check yung pangalan ng parents sa birth certificate natin. Dapat din po buo yung middle name nila. Hindi po pwede na middle initials lang. At kung sakaling nga po na middle initial lang po yung middle name nyo pati ng parents nyo, kailangan nyo po mag-file ng petition for correction. At wait yun na lang po na maayos yung birth certificate nyo bago kayo mag-apply ulit dito sa Taiwan. At kung kukuha nga po pala kayo na PSA birth certificate, mas maganda kung may QR code na at saka yung resibo wag nyo po itatapon kasi hinahanap po yan ng agency. At dapat po pala lahat ng documents nyo ay magkakatugma lalo na po sa status. Kasi po marami po nagkakaproblema dyan kapag once na kinasal na po kayo, dapat po lahat ng status ng documents nyo ay nakamarried na. At madalas nga pong na-encounter yung ganitong problema sa voter certificate kasi lahat ng documents nila nakamarried na pero sa voter certificate or voter's ID ay nakasingle pa sila. Kapag ganito po yung nangyari sa inyo, kailangan nyo po hantayin ang COMELEC na magbukas po registration and correction at doon nyo lang po mawago yung status nyo. Meron nga po pala nagtanong sa akin kung okay lang po ba na ipagpatuloy niya yung pagiging single ng documents niya kahit kasal na sila kasi hindi pa siya nakapagpa-change ng status. Actually, wala naman pong problema kung lalaki ka. Ang magiging problema lang po kung babae ka kasi isa sa mga requirements na hanapin sa'yo ay ang Senomar. Kapag kasi sinabi mo na single ka pa at lalabas sa Senomar na kinasal ka na pala magkakaproblema ka talaga dyan. Hindi naman kasi kagaya sa lalaki na hindi na hinahanapan ng Senomar. Kaya okay lang pag lalaki sinabi niya na single pa siya kahit married na. Bawal nga po pala mag-apply dito sa Taiwan kapag nakulang-kulang po yung requirements mo. Bawal na po kasi yung to follow sa mga agency. At kapag pinagpilitan niyo po na mag-apply kahit hindi pa kumpleto yung mga requirements niyo ay hindi po kayo papansinin sa mga agency. Masasayang lang po yung pamasahe, pagod at oras niyo. Kaya much better kumpletuhin niyo po muna yung mga requirements bago kayo mag-apply. Next naman pong tanong sa akin okay lang po ba mag-apply yung high school graduate at mga no work experience? Based on my experience po, kapag high school graduate lang po natapos yung mas maganda kung may related work experience po kayo sa ina-applyan nyo. Kasi mas priority po ng mga agency yung may mga related work experience lalo na kung high school graduate lang. Pero hindi ko lang po sinasabi na wala na pong chance mag-apply yung mga high school graduate at no work experience. Mas priority lang po talaga ng mga agency yung may mga related work experience. May mga kasama naman ako sa trabaho na no work experience at high school graduate lang po sila. Kaya wag po kayo mawala ng pag-asa. Pero kung college graduate po kayo kahit wala po kayong related work experience ay natatanggap po kayo sa mga agency dyan sa Pilipinas kaya wag kayong galala, mag-apply pa rin po kayo. Pagdating naman po pala sa height limit ay depende po yan sa company na hiring, hindi po kasi talaga sila pare-parehas. Pero based on my experience na mag-apply pa ako dyan sa mga agency sa Pilipinas, kapag lalaki 165 cm po ang hinahanap ng mga agency at sa babae naman po ay 150 to 153 cm naman po ang hinahanap. At kapag nakompleto nyo na po yung mga requirements pwede na po kayo mag-apply sa mga agency. I highly suggest po na mag-apply po kayo directly sa mga agency at iwasan nyo po na mag-apply online. Kasi kapag online po kayo nag-apply, marami po talaga na i-scam. Actually, marami po nag-PM sa akin din na scam po sila ng mga scammer at hindi po biro yung mga pera na tangay sa kanila. Kaya nga po gumagawa ko ng mga video tutorial para hindi po kayo ma-scam.
Walk-in sa mga agency po talaga pinakamainam na gawin para hindi pa kayo mascam at para masigurado niyo po na legit po yung mga agency. Pero kung nasa malayong lugar po kayo, meron naman po talaga mga legit agency na tumatanggap ng online application. Kaya suggest po, bisitahin niyo po yung YouTube channel ko, binigay ko po yung mga agency doon na tumatanggap ng mga online application at kung papaano. At narito nga po pala yung mga legit agency na pwede niyo applyan. I-check niyo na lang po yung Facebook page nila at makikita niyo na po doon yung complete address kung saan sila located. At paalala lang po, kagaya ng ginawa ko dati, hindi po ako nag-focus sa isang agency lang. Hanggat maaari, kung kaya niyo pong applyan lahat ng agency, mas maganda. Mas marami po kasi yung agency na ma-applyan, mas malaki po ang chance na makapag-Taiwan kayo. Kung sakali naman po na sabay-sabay sila nag-text for interview or for medical, at least kayo mamimili na lang kayo kung sinong pipiliin nyo. Sana all pinag-aagawan. At para sa kaalaman ng lahat po ng mga babayaran or mga fees ay ginagawa po sa loob ng agency at hindi po nakikipag-transaction ang mga agency through GCash and bank transfer. At kapag once na nagbayad kayo sa mga agency, dapat po may resibo. Mas lamang pa rin po ang may alam para iwas scam. At narito na nga po ang mga Facebook page ng mga legit agency. Pakicheck na lang po. So yun lang mga idol, sana may natutunan kayo sa video na to. Meron din po pala akong YouTube channel, marami po akong tinuro tutorial doon at nagbibigay po ako ng mga tips and idea lalo na po sa interview. Sinabi ko po doon kung ano yung mga kailangang pagandaan sa exam, mga possible question at mga possible answer. Basta marami po kayong matututunan doon kaya check nyo na lang po yung YouTube channel ko. Salamat po sa panonood at kita-kita tayo dito sa Taiwan!